Halos 100% ng sigurado na papasok sa playoffs itong Magnolia Hotshots. Ang pinag-uusapan na lamang siguro ay kung makakagkaroon pa sila ng tsansa dito sa top 4 o yung merong twice to beat advantage. Sa ngayon, ang pinag-uusapan dito sa Magnolia, nakikita natin medyo nila dahil medyo mabigat ito dahil ang susunod na kalaban ng Magnolia itong Meralco Balls at ang TNT Tropang 5G. Kinakailangan manalo dyan ang Meralco pareho para masiguro na at least makakaposisyon sila ng maganda. Yung twice to beat advantage sa ngayon sigurado ko hindi na iniisip ni Coach L.A. Tenorio at magfo-focus na lamang yan dito sa kanila, doon sa mga bagay na kaya nilang i-accomplish. Ibig sabihin, wala na sa kamay ng Magnolia kung makakapasok sila sa top 4 o hindi. Magdedepende rin yan doon sa ilalaro ng ibang mga koponan. Pero sa ngayon, ang importante lang para sa Magnolia ay panalo itong laban nila sa Meralco at TNT. Siyempre, hindi yan magiging madali dahil matindi rin yung pangangailangan manalo ng dalawang koponan. Kaya nga ngayon, itong Magnolia gagawin na lahat para masiguro na sila ay makapaglalaro ng mabuti. Ang importante dito sa Magnolia, yung mga balitang mga trades na gagawin ay nandyan pa rin. So, hindi pa ito natatapos. Yung mga players na ang balita na po pwedeng mapakawalan na ito si Javi Gomez de Leano na matunog pa rin yung pangalan dito sa Converge Fiber Xers. Baka daw ito i-trade para kay Mikey Williams at sa isang first round draft pick. Hindi pa natin masasabi na confirm yan pero isa yan doon sa mga kumakalat na balita na baka gawin daw nitong Magnolia Hotshots. Kung hindi man ngayong conference na to, baka bago magsimula yung Governor's Cup, yan na yung kanilang ipagpatuloy. Kasi sa kasulukuyan, tingin ko maganda yung nangyayari dito para sa Magnolia. Kung sakasakali nga na ito'y gawin nila, okay na okay yan para dito sa Hotshots. Lalo na at alam naman natin na isa yan dito sa mga maganda nilang pwede magawa. Ang Converge Fiber Xers naman ngayon ang isang team na nagre-ready gumawa ng napakaraming trades at posible na baka meron silang makunin ng mga bagong players. Ito'y pagkatapos silang ma-eliminate kagabi nung matalo sa NLEX Road Warriors. Hindi maganda naging resulta, 181 yung laban. At sabi nga nila itong Converge Fiber Xers sobrang taas ng expectations para sa kanila. Yes, ang daming mga questionable calls to sa game na yon, particular na yung disparity pagdating sa free throws at fouls. Pero hindi natin maiaalis na mas maganda talaga nilaro ng NLEX kontra dito sa Converge Fiber Xers. At mula naman umpisa pa ng conference, nakita na natin ang daming mga nasayang na posibleng ipanalo ng Converge at yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na sila talaga yung medyo apektado ngayon. Kumbaga maraming mga pwedeng pagbabago dito sa Converge pero kinakailangan siguro na ayusin talaga nila yung kanilang lineup. Dahil medyo mahirap, marami nagsasabi, tignan natin yung mga trades na ginawa, particular ito kay Shawnee Winston. Sigurado nagsisisi ang Converge sa pag-trade dito kay Shawnee Winston dahil siya pa naging best player doon sa game na nag-eliminate sa kanila. So sabi nga nila ang ganda ng pinakita ni Winston at patunay lang to na hindi siya nagamit ng mabuti ng Converge Fiber Xers. At yan ang dahilan kung ba't ngayon itong Converge ay magmumuni-muni at pag-iisipan kung ano ang kailangan nilang gawin pagbabago dito sa kanilang roster. Marami talaga tayong masasabi ngayon dito sa Converge na kailangan baguhin. Pero mukhang so far, ito pa naman talaga yung kinakailangan nilang ayusin, yung kanilang roster. Kung sa bagay, hindi naman nakapagtataka na itong Converge maraming mga changes na mangyayari dyan. Dahil balita nga, yung Ildefonso brothers, si Sean at si Dave, ay lilipat na sa Converge Fiber Xers sa lalo't madaling panahon. So, yan yung makakatulong din dito sa Converge sa naralapit na mga araw.